Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa video ko na ito mga idols, ipapakita ko po sa inyo kung bakit kailangan na po talaga natin mag-conduct ng People Power Season 3. Kasi kung hindi, tuluyan po nilang ilulubog ang ating bayan dahil sa garapalang corruption activity at mga wrong decision ng buong presidente. Paano ko nasabi yon? Tara guys, watch this. Tinututulan ng ilang grupo ang lumobong budget ng Kongreso na umabot sa mahigit 50 bilyong piso. What the hell? Diba? Umabot na sila ng 50 billion pesos ngayon. Diba? Harap-harapang parantantado na po ito mga idols. Harap-harapan na pagnanakaw talaga ang ginagawa nila sa kaban ng bayan mga idols. Wala na guys, kailangan na po talagang aksyonan to dahil kung hindi, ubos ang pera ng taong bayan sa hayop na bank administration na to. Real talk yun mga idols. Hindi man masabi ng ilang miyembro ng BICAM kung saan galing ang dagdag na pondo sa Kongreso, nilinaw naman nilang hindi ito galing sa subsidiyang tinanggal sa PhilHealth. Ay sus! Di pa ba obvious na doon nang galing yun? Ano ba naman yun, di ba? Naktanto ko talaga kayong mga corrupt na opisyal ng gobyerno no? Sinusumpa ko. Mabuhay sana kayo ng matagal. At sana manatili ang amo nyo na si Bangag sa kanyang pwesto. Para magalit lalo ang taong bayan sa mga kasabwatin na Romualdez at ng Bangag Couple sa napakatinding corruption activity nila sa Kongreso. Sinusumpa ko yun. O sa pondong kinalta sa DepEd. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nagprotesta sa labas ng Kamara ang ilang grupong tutol sa mga pagbabago sa panukalang 2025 budget matapos itong isapinal ng Bicameral Conference Committee. Ang tinututulan nila ang pagbawa sa pondo sa edukasyon at mga serbisyo. Ako guys, against ako sa mga ganyan-ganyan ng mga NPA na to Pero this time, mag-a-agree ako sa kanila. Magkakakampi tayo ng mga to sa gantong usapin guys. Pati ang paglobo ng budget ng Kongreso. Kaya ang panawagan po natin, ibalik sa bicameral itong version na ito. Anong ibalik sa bicameral? Ibalik sa bicameral or ibalik ng bicameral ang dating version ng budget proposal? Ang gulo mo rin no? Pero teka, anyari brosas, mukhang traitor din kayo ng amo nyong si Bangag Traitor kayo o kayo ang nang traitor kay Bang dahil kinokontra nyo ang kagustuhan nilang pagnanakaw sa kaban ng bayan, ha? Putya pagkatapos yung magsabwatan para wasakin si VP Sara, ngayon naman backstabbing naman ang ginagawa nyo kay Bang. Aba, double crossing kayo Maaari naman po talaga itong gawin ng kasalukuyang Senate and Congress kasi may power naman talaga silang gawin ito. Yeps, correct. Kasi may kapangyarihan naman ng upper and lower house na magpasa ng national budget di ba? Ba't pa nila dinaan sa BICAM? Kalokohan din talaga niya na Romualdez, no? Isang pahayag, sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na dapat daw ibalik ang mga pondong tinanggal sa social services at alisin ang umano'y pork barrel na isiningit sa mga proyektong pang-infrastruktura. Nako, alam nyo guys, against ako sa convicted for child na to na si Franz Castro. Pero this time, a-agree ako sa kanya. So pork barrel is officially back pala sa Bang administration, no? Yan na po tayo sa Bang Pilipinas mga idols. Real talk yun. Pati na ang napakalaking nadagdag sa budget ng Kamara na Ba't umaangal ka, Franz? Isa ka rin naman sa mga ikinabang dyan, di ba? Member ka ng house. Tama. ACT Teachers Party List ka, di ba? So anong pinuputok ng butchi mo? Ha? Ano to? Political circus? Objection mo ko no? Para sikat ka? Dahil mag-e-eleksyon? Ganun ba yun, Franz? Ha? higit 17 bilyong piso sa panukalang 2025 budget na isinumite noong Hulyo ng Department of Budget and Management. Naglaan ng DBM ng 31.29 billion pesos para
Okay, so 31.29 billion ang nilaan ng DBM sa Kongreso. So yan lang dapat ang budget nila from NEP or National Expenditure Program, di ba? sa buong Kongreso. Pero pagkadaan sa Bicameral Conference Committee, tumalon ito sa mahigit 50 billion pesos. So imbis na GAA, BICAM naman ngayon mga idols. So BICAM ang nag-approve ng more than 50 billion pesos sa budget ng buong Kongreso. Wow! Pugad talaga ng corrupt government official ang Congress, no? Tama lang talaga yung sigaw ng taong bayan noon na i-abolish na po talaga ang Congress. Dahil sa mga ganitong garapalang pagnanakaw, no? Kung titingnan lang ang budget ng Kamara, naglaan ang DBM ng 16.345 billion pesos na budget. Pero sa inaprubahan ngayong bersyon ng Kongreso, dumoble ang budget ng Kamara. Grabe no? From more than 16 billion pesos, biglang naging more than 33 billion pesos bigla ang budget ng Kamara, no? Wow! Grabe talaga. Grabing karapalang pagnanakaw talaga mga idol. Sobra. Naging 33.67 billion pesos, dinagdagan ng 17.3 billion pesos. Grabe no? Plus 17.3 billion na naman po ang dinagdag ng mga hayop, mga idol. Grabing kahupa na talaga to. Ay nako, nakakagali talaga sa totoo lang. Kaya kung di pa rin talaga magpi-people power season 3 guys, ay nako, marami pang mananakaw ang mga hayop na to. Real talk yun mga idols. Kilos na mga idols, kilos na. Kumilos na po tayo. Pesos. Ang budget naman ng Senado sa isinumite ng DBM nasa 12.83 billion pesos lamang. Matapos dumaan sa Bicameral Conference Committee, nadagdagan ito ng 1.1 billion pesos. In fairness guys, sa Senate mahiyain no. 1.1 billion lang ang dinagdag nila sa budget nila. Pero ang Kamara garapalan talaga, no? At naging 13.93. Si Senador Mig Zubiri nagulat din sa paglobo ng budget ng Kongreso. Wow ha? Talaga? Nagulat ka boss? Hindi ba member ng BICAM to si Zubiri? Alam ko member to, di ba? Nagulat na kami. I mean, that's the general sentiment of almost all the members of the BICAM. Eh di wow, di ba? Hindi masabi ng ilang nakausap kong miyembro ng Bicameral Conference Committee kung saan ang galing ang itinagdag sa budget ng mga mambabatas. I'm not privy to, although I'm in the BICAM, as where it was really taken, no? Ha? Hindi mo alam, boy? Kabilang ka sa mga pumirma? Ha? Ano to, maang-maangan? Ayan na naman tong Shrek na to no? Itsura nito no? Tumaba ng tumaba dahil sa sobra-sobra nilang pondo sa Kamara no? Diet din pag may time, boy. Pero when you look at the budget kasi, we also take particular interest on how we do it, balance ba? Wow, balanse pala yung pagdagdag ng 17 billion sa budget nyo, no? Nakakatawa naman tong si Shrek. Palusot na mga korap yung mga ganyang statement, no? Kaya nga dapat kasuhan kayo ng plunder sa mga pinaggagawa nyo eh. I cannot pinpoint. I don't think it's from that end. For sure it was done during the BICAM. So hindi lang ako privy dun sa details at kung saan pinagkunan, but definitely naman. Oh, di ka na naman freebie boy? Di ka na naman aware? Kabilang ka sa pumirma, di ba? Palusot naman ni Panot no? Sus naman, maang-maangan po silang lahat mga idols. So anong nag-approve sa decision na yon ng Bicameral Committee? AI para hindi kayo maging aware? Kaya maang-maangan kayong lahat nung tinanong na kayo ng media? Maang-maangan silang lahat no? Dumaan po ito sa sound discretion ng technical working group. Eh di, sino-sino pala ang nag-decide sa ganyang siste? Di ba kayo-kayo rin? Eh di wag mo nang tawaging technical group yan, Suarez. Sabihin mo, lahat kayo inaprubahan nyo. Di ba? Ang sigurado raw, hindi galing ang pondong ibinigay sa Kongreso sa subsidiyang tinanggal sa PhilHealth o kinalta sa Ay sus, wala na kaming pakialam sa mga yan. Ang sagutin nyo, ba't nyo dinagdagan ng more than 17 billion pesos ang pondo nyo? Di ba? Mga natugkarapalan talaga ang pagnanakaw nyo, boy.
Mga walang hiya talaga kayong lahat. Department of Education. No, hindi ho. Ang kinuha po sa subsidy, like as previously explained, was used for the completion of the konting construction ng Philippine Cancer Center. Pwede bang iwasan na nilang interviewin tong si Shrek? Nakakainis ang pagmumukha no? Ang laki. Halos masakop niya yung buong screen no? Yung pagtapos po ng mega hemodialysis center sa National Kidney, yung continued expansion ng Lung Center of the Philippines, yung patuloy po na paggawa ng specialty centers sa iba't ibang regional hospitals. Oh, saan yung mga yan, boss? Mukhang puro drawing lang yung mga binanggit mo eh. Wala naman kami nababalitaan ng mga ganyan. Mukhang kayo lang ang nakakaalam niyan ah. Naliwanag din nila kung bakit kailangan ng Kamara ng karagdagang pondo. Wow, sige nga, let's hear their explanation mga idol kung bakit nila kailangan dagdagan ang pondo nila. Sige nga, let's go. Nakikita nyo, ang dami po natin pinagagawang mga bagong structures at saka buildings. Aha, Like for okay. example, this People Center. And let's not also forget na patuloy din dumadami yung members of Congress. Unlike Yan ang sinasabi ko sa inyo guys. Huwag kayong maghahalal ng mga mangmang na representante ng inyong mga probinsya o ng mga party list, ha? Pumili-pili naman kayo ng may utak, okay? Anong pinagsasabi mo, Suarez, na patuloy na dumadami ang members ng Congress, ha? Boss naman, naging representante ka na lahat-lahat, di mo pa rin alam ang terminologies na dapat gamitin? Ituro nating lahat kay Suarez para di siya nagmumukhang mangmang, okay? Ang Congress po ang tawag sa kabuuang Kongreso. Kasama dyan ang Upper House, which means the Senate, tapos ang tawag sa inyo ay Lower House, which means the House of Representatives. Okay? Saka anong sinasabi mong dumadami ang members ng Kamara? Ha? Ano yan? Dumadami ang mga probinsya sa Pinas at mga distrito palagi? Yearly ba yan, boss? Ha? Parami ba ng parami ang nakakapasok na representante ng mga party list? Nagpapatawa ka ba, boss? Ha? Magrarasong ka na lang, paltok pa no? Sabi sa inyo mga idols, iwasan po natin maghalal ng mga mangmang at hangal. Okay? Please lang mga idol. Para iwas tayo sa mga komedyanteng clown dyan sa kamera. Okay? the Senate that has a stable number of 24, as we continue to increase when new districts are created and the party list allocations are also increase the number of seats. So, wow naman! Ang ganda naman ng reasoning mo, boy! Yung mga district na mga dinadagdag, kailan pa nagkaroon ng mga ganyan? Ano yan, yearly dumadagdag, boss? Ha? Ano yan, yearly kinachap-chap ang mga provinces sa ating bansa para sabihin mo yan, boss? Ha? Ginagawa nitong bobo mga Pilipino, no? Wag ganun, boy! this only goes to show na we're really addressing the requirements and needs. Nako, alam mo, Suarez, the fact na meron na kayong proposed budget sa NEP or National Expenditure Program, ibig sabihin lahat kayo dyan sa Congress ay may nakalaan ng mga budget para sa inyong lahat. Meaning kung may mga bagong district, which means magkakaroon ng mga new representatives of those new district, edi counted na po yan lahat sa NEP ninyo. Tama. Bob. So anong pinagkasabi mo, Suarez? Ha? Yan guys ang tinatawag na kabohang palusot. No? Niloloko ata tayo nito no? Niloloko nito ang mga Pilipino ni Suarez, sa totoo lang guys. Niloloko tayo lahat. Ang Congress pagdating po sa mga trabaho na ginagampanan namin. Wow naman, hirap na hirap sila sa mga trabaho nila. Kaya dapat lang daw dagdagan ang mga budget nila no? Dapat nga minimum wage lang din ang mga sahod nyo Tama. Mas deserve pa nga ng mga nasa barangay na bigyan ng mas malalaking pondo or sahod dahil sila ang first line of defense natin kayo ano? Wala, 'di ba? You guys are way behind of that line. Kaya di nyo deserve ang milyon-milyong sinasahod nyo. Tama. 'Di ba? Ang kakapal ng mga mukha nyo dyan sa kamera. So guys, hanggat nagbibingi-bingihan tayo, nagbubulag-bulagan at nagpipipipipihan tayo sa ginagawa ng mga magnanakaw na to, patuloy po ang paglubog ng bayang to. Tama. It will be inevitable kung wala pa tayong gagawin para pigilan to.
So dapat na talagang magkaisa na ang mga Pilipino para pigilan ang mga pagnanakaw na to. Kaya tama lang talaga na maging People Power Season 3 na to. Agree ba kayo, mga idols? For more videos, i-follow nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YT. Maraming salamat, mga kabayans.